Good day, sir. I'm here to report the ship stress and the measures on board to counteract the effect of the ship stress. Number 1. Hugging. Occurs when the ship's center experiences upward buoyant force due to being supported by a wave. This while the bow and sterns are subjected to downward force from the weight of the ship. So ang hugging series, hugging kay may tabo kini kung ang tunga sa barko mo alsa tungod sa mataas nga persa sa balod nga buko-buko wave crest samtang ang unahan bow ug likod ng stern masinati og mopaubos nga persa tungod sa gibugaton sa barko. Ay epekto series, ang keel sa barko muliko pataas sa tunga, hinungdan nga ang taas nga deck makasinati og tensyon samtang ang ubos nga bahin makasinati og puga. Number 2, sagging happens when the bow and stern are supported by wave crest while the center of the ship is in wave through, causing downward focus in the center. So ang sagging series, mahitabo kini kung ang unahan sa bow o likod sa stern sa barko nasandigan sa taas nga bahin sa balod wave crest samtang ang tunga nahimutang sa ubos nga bahin sa balod wave through, mo hinungdan nga adunay pagpugos nga puwersa sa tunga nga bahin sa barko nya. Ang epekto sir, ang keel sa barko muliko paubos, hinungdan nga ang ubos nga parte makasinati og tensyon taw sir, samtang ang ibabaw nga deck makasinati og puga. Number 3, shear forces occur when adjacent section of the ship experience unequal vertical force, especially near the midship area where weight distribution changes abruptly. So, ang shear forces the series mitabo kini kung ang mga nagsilingan na bahagi sa barko makasinati og dili magsamang patindog nga puwersa labi na sa duol sa tunga na bahin sa barko midship o sa mga lugar nga adunay kalit nga pagbag-o sa gibugaton nya. Ang epekto sir, makapahinungdan kini og pagbaliko sa istruktura o posibleng kadaot sa mga huyang mga parte sa barko. Number 4 sir, torsional stress generated when the ship is subjected to twisting force, often due to uneven wave action on the part of the starboard sides. So ang torsional stress is may tabo kini kung ang barko maapektuhan sa baliko nga pwersa tungod sa dili parehas nga epekto sa balod sa port. Wala og starboard tuo nga bahin. Ang epekto series makapahinungdan og pagbaliko sa hull ba na sir sa barko, labi na sa mga barkong may halapad nga deck bitaw sama sa mga container ship o 5. Number 5 sir, alternating inward and outward movements of the hull placed near the bow or stern due to change in water as the ship pitches or encounters waves. So panting the series mahitabo kini kung ang mga hull plates sa duol sa unahan sa bow o likod sa stern magbalik-balik og lihok nga pasulod og pasgawas tungod sa kausaban sa presyon sa tubig samtang ang barko naglutaw o nagsugat sa balod nya. Epekto sir, makapahinungdan og kapoy
kapoy ug kahuyang sa hull plates nga mahimong hinungdan sa kadaot sa istruktura sa barko. Number 6, pounding slamming. The repetitive and forceful impact of the bow or flat bottom section of the hull against waves when the ship moves at high speed or in rough seas. Ang pounding slamming series kadang ang padayon og kusog nga pagbangga sa unahan sa bow o patag nga bahin sa batok sa mga balod kung ang barko nadagan sa taas nga tulen o nagbiyahe sa dagat nga dunay kusog nga balod. Ang epekto series makapahinungdan og localize nga kadaot sa bow ug keel sa barko. And the last, sir, number 7, rocking, side-to-side distortion of the ship's structure caused by rolling in heavy seas. So, ang rocking the series, ang pag-deform sa struktura sa barko tungod sa lihok nga gikan sa usa ka kilid padulong sa pikas nga resulta sa pagligid niini sa dagat nga may kusog nga balod. Ang epekto, sir, makapahingdan og kapoy ka-stress sa mga transverse frames o bulkheads sa barko. So this is a page 10, sir. Ini ang kanang measures to counteract ship stress. Number 1, structural design failures, longitude strength. Ship are designed with robust longitudinal framing to resist hugging and sagging forces. Transverse strength. Frames and bulkheads are added to counteract raking to tensional stress. Ang instructional design failures the series kanang ang barko gitukod nga adunay lig-on nga longitudinal framing aron mapalig-on batok sa hugging ug sagging force. Kalig-on sa transverse strength gibutangan og mga frame ug bulkhead aron makasupak sa rocking or torsional stress. Dubling ilaw nga pagpundok, double bottom construction naghatag og dugang nga kalig-on ug patas nga paghatag karga nga magatabang sa pagkamino sa shear og bending stress. Number 2, loading and ballasting practice. Paper cargo distribution. Evenly distribute cargo weight to avoid excessive shear force or uneven loading which can amplify sagging or hugging. Ballast management. Adjust ballast to maintain an even keel and reduce stress preservation, especially during unloading or rough weather. Avoid overloading. Adhere to lead line marks to ensure the ship is not overloaded, minimizing structural strain. So ang structural ballasting practice sa series kanang sakto nga pag-apod-apod sa karga. Ang karga kinahanglan ipag-apod-apod sa hustong paagi aron malikayan ang sobra nga shear force ug dili pantay mga pagkarga nya para madugang sa risgo sa sagging o hugging. Hustong pagdumala sa balas ug kanang husto ang balas aron mapadayon ang balance sa barko, even keel ug malikayan ang pagtapok sa stress labi na inig panghipos sa karga o kung naa sa dili mayong kondisyon sa dagat. Paglikay sa og kanangan po sir, paglikay sa pagsubra sa karga, sundon ang load line marks aron masiguro nga ang barko dili moubos sa angay nga kapasidad nga makatabang sa pagkunhod sa tensyon sa istruktura. Number 3, sir, operational measures. Speed adjustments.
reduce speed in route Cs to minimize pounding and slamming force. Course acceleration. Change course to avoid hauling waves head-on, reducing torsional and slamming stress. Weather routing. Use weather routing systems to avoid areas with route Cs and high wind condition. So ang operational measures day series kanang pag-adjust sa tulin, kanang ipakunhod ang dagan sa barko kung naglawig sa dagat nga adunay kusog nga balod aron mapaminos ang epekto sa pounding ug slamming force. To sir nya pagbalhin sa ruta usba ang agian sa barko, usbon ang agian sa barko aron malikayan ang direktang pagsugat sa mga balod nya nga makatabang sa pag-minus sa torsional ug slamming stress. Paggamit sa sistema sa weather routing, gamiton ng weather routing systems aron malikayan ang mga lugar nga adunay kusog nga balod ug ligon nga hangin ka sir. Mara. Number 4, monitoring and maintenance. String monitoring system. Modern ships are equipped with stress monitoring system to provide real-time data and hull stress, allowing timely corrected action. Regular inspection, frequent inspection of critical areas, keel, bulkheads, and framing help identify and address structural issues early. So, ang monitoring and maintenance series kanang ang modernong mga barko adunay mga sistema sa pagmonitor sa stress nga naghatag og real-time nga impormasyon kabahin sa kahimtang sa hull nga nagatabang sa pagpahigayon og tukma nga aksyon sa sakto nga oras. Ug kanunay nga pagsusi, regular nga pagsusi sa mahuyang nga mga parte sa barko sama sa keel, bulkheads ug framing aron madali matuki ug masulbad ang posibleng mga problema sa instruktura. Pagminitar sa ligon nga instruktura, dali nga pag-ayo sa mga liki, kalawang o impormasyon sa hull, plating ug framing aron malikayan ang mga dugang nga mga kadaot sa barko sir. Number 5, use of bulkheads. Watertight bulkheads limit the spread, flooding, and enhance transverse strength. Collision bulkheads protect the ship from damage caused by head impacts. Number 5 series, use of bulkheads. Paggamit sa bulkheads, watertight bulkheads ang kuan din sir kanang naglikay sa pagsabuwag sa tubig kung adunay buslot sa barko o nagpaligon sa transverse strength. Collision bulkheads kanang naghatag og dugang proteksyon sa barko aron mapugnan ang grabing kadaot tungod sa direktang pagbangga. Mo sir. Number 6, dynamic stability management, anti-roll system. Used to stabilizer fins or gyroscopic stabilizer to reduce rolling and its associated stress. Trim optimization. Maintain an optimal trim to distribute stress evenly across the hull. Number 6 is ang dynamic stability management, pagkontrol sa dynamic stability mga anti-roll system kanang paggamit og stabilizer fins o gyroscopic stabilizers aron makakunhod ang pagligid rolling pagligid sir nya sa barko og malikayan ang mga stress nga mahimong resulta niini. Hustong pagpahiluna sa trim. Muna yung hustong pagpahiluna sa trim sir. I-adjust ang trim sa barko. Sakto ba sir? I-adjust ang trim sa barko aron masiguro bitaw nga patas ang pang-apod-apod sa stress sa tibok hull. And that's all. Sir, thank you.